Mga kapatid, bago mo panoorin ang video na ito, ay marapat na ihandang mabuti mo na ang inyong sarili. Dahil tiyak namang gagalaiti kayo sa inyong maririnig at makikita. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad para sa mga taong mau-offend sa video na ito. Ngunit tungkulin kong ilabas ang katotohanan sa kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa na hindi na ilalabas ng mainstream media. Sa ating video ngayon ay aking ilalabas ang madilim na lihim na itinatago ng simbahang Katoliko na hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ng mainstream media. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Noong nakaraan nating video ay ipinakita natin na ang simbahang Katoliko ang numero 1 kaaway ng rehimeng Marcos. Sila ang naninira sa reputasyon ng mga Marcos at tahasang nagmamantsa sa kanilang imahe. Pero sa katunayan, sino nga ba ang tunay na madumi ayon sa ating kasaysayan? Ang mga Marcos ba o ang simbahang Katolika? Paano kung sabihin ko sa iyo, kapatid, na maraming napahamak sa kamay ng mga paring ito, na maraming nasirang buhay dahil sa kanilang kapusukan? O kapatid, tama ang iyong narinig. Dahil nakatala sa ating kasaysayan na hindi lamang pala sa ibang bansa kundi maging dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng malawakang pangmumuletsya ng mga pari sa napakaraming bilang ng mga bata. Noon pa man ay talagang laganap na ang mga kaso ng sexual na pang-aabuso ng mga Katolikong pare, madre at miyembro ng mga samahang panrelihiyon noong ika-20 at ika-21 siglo at humantong sa maraming aligasyon, imbestigasyon, paglilitis, gayon din sa mga pagbubunyag tungkol sa dekadang pagtatangka ng simbarap ng mga taong nasasapat na gulang o mas nakakatandang kabataan. Ilang taon matapos naganap ang pang-aabuso. Naiharap din ang mga kaso laban sa mga miyembro ng hierarkiya ng Katoliko na nagtakip sa mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso at naglipat sa mga mapang-abusong pare sa iba pang mga parokya kung saan nagpatuloy rin naman ang pang-aabuso. Pagdating ng mga taong 1990, nagsimulang sumingaw ang baho ng mga kaparihan, lalo na sa Canada, Estados Unidos, Australia at sa pamamagitan ng serye ng mga dokumentaryo sa telebisyon, gaya ng Suffer the Children. Isang kritikal na investigasyong isinagawa ng The Boston Globe noong 2002 ang humantong sa malawakang pagtatampok ng media sa isyu sa United States na kalaunan ay isinapelikula sa palabas ni Tom McCarthy na pinamagatang Spotlight. Sa loob ng nakalipas na dekada, nailantad ang malawakang pang-aabuso sa Europe, Australia, Chile at United States of America. Mula 2001 hanggang 2010, itinuring ng Santa Sede, ang punong tagapamahala ng simbahang Katoliko, ang mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso na nagbibilang sa humigit kumulang 3,000 na pari mula pa noong 50 taong lumipas bilang refleksyon ng pandaigdigang kalakaran ng regular na pagtatakip sa mga ulat ng pang-aabuso. Ayon sa mga opisyal at akademiko ng dayusisanong maalam sa Simbahang Katolika Romana, karaniwang hindi pinag-uusapan ang sexual na pang-aabuso ng mga pari at madalas na ipinagkikibat-balikat lang ito. Tumutol ang mga miyembro ng hierarkiya ng simbahan at hinayaan lamang na lumutang sa ere ang isyu na ito. Sa paghingi ng dispensa ni Papa Juan Pablo II noong 2001, tinawag niya ang sexual na pang-aabuso sa loob ng simbahan bilang isang malalim na kontradiksyon ng mga pagtuturo at katunayan
ni Hesukristo. Humingi ng paumanhin si Papa Benedicto XVI. Nakipagkita sa mga biktima at nagsalita tungkol sa kanyang kahihiyan dahil sa kasamaan ng pang-aabuso at nanawagan upang maisakdal ang mga may sala habang tinutuligsa ang maling pamamahala ng mga otoridad ng simbahan. Noong 2018, nagsimula ang Santo Papa, Papa Francisco, sa pag-aakusa sa mga biktima at sinabing gawa-gawa nila ang mga aligasyon. Ngunit pagdating ng Abril, siya ay humingi ng dispensa para sa kanyang malubhang pagkakamali. At noong August naman ay ipinahayag ang kanyang kahihiyan at kalungkutan dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima sa pang-aabuso ng mga pari. Ngunit hindi nagbanggit ng mga konkretong hakbang upang maisakdal ang mga nang-abuso o tulungan ang mga biktima. Ang nakakalungkot dito mga kapatid ay maging sa Pilipinas ay nangyari din ang kahayupang ito. Noong pumutok ang mga sexual na iskandalo na kinabibilangan ng mga Katolikong pari sa US noong 2002, ang media ng Pilipinas ay nagsimulang mag-ulat ng mga pang-aabuso ng mga lokal na pari dito sa ating bansang Pilipinas. Noong Hulyo ng taong iyon, humingi ng dispensa ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa katiwaliang sexual na ginawa ng mga pari sa nakalipas na 2 dekada sa ating bansa at nangakong sumulat ng mga alituntunin sa kung paano haharapin ang mga aligasyon ng ganitong mga sala. Ayon kay Arsobispo Orlando Quevedo, Pangulo ng Catholic Bishops' Conference, humigit kumulang 200 sa 7,000 na pari sa bansa ay maaaring nakagawa ng katawaliang sexual, kabilang ang pang-aabuso sa bata, homoseksualidad at pangangalunya sa nakalipas na 2 dekada. Noong August 2011, tumulong ang aktivistang grupo ng kababaihan, ang Gabriela, sa isang 17 years old na babae sa paghaharap ng mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso laban sa isang pari sa probinsya ng Butuan. Inilagay ng obispo ng Butuan si Juan de Dios Pueblos ang pari sa kanyang pangangalaga nang hindi ito dinala sa mga otoridad pambayan at pang simbahan. Binatikos din ng husto ang retiradong arsobispo na si Oscar V. Cruz ang gawaing ito at sinisi si Pueblos dahil sa pagpapakita ng maling daan sa mga pare nito. Binatikos ng mamamahayag na si Ares Rofo ang hierarkiya ng simbahang Katoliko sa Pilipinas dahil sa pamamahala nito ng mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa kanyang libro noong 2013 na pinamagatang Altar ng mga Sikrito, Sex, Politika at Pera sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Isang libro na pinalaganap ng gusto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang ang pamimigay ng mga kopya nito sa mga OFW at pagbabasa ng mga sipi sa libro tuwing talumpati. At hindi lamang yan mga kapatid, dahil noong panahon pa ni Cory ay talamak na ang ganitong mga kaso ng pangmomolestya ng mga pare. Ilan lamang ito sa mga kasamaang ginawa ng mga pare sa ating mga kapwa Pilipino. Ngayon, uulitin ko ang tanong ko kanina. Sino nga ba ang tunay na may mantsa? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Sino ang tunay na impokrito? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Sino ang tunay na may kasiraan? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Mga kapatid,
lagi sana nating tatandaan na hindi lahat ng taong may hawak ng aklat ay dapat na paniwalaan. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan sa harap mo ay dapat pagkatiwalaan. Minsan, kung sino pa ang inaakala nating siyang mga walang dungis, ay siya pa palang puno ng grasa ang buong pagkatao.